Bible, Romans chapter 14. Buksan po natin yung Biblia. Mga taga-Roma po, Kapitulo 14. Romans chapter 14, verse 1. Mga taga-Roma po, Kapitulo 14, versikulo 1. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. And chapter 15, verse 1. Sa chapter 15 din po, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Today, we're gonna learn the lesson in Romans chapter 14. Ngayon po, pag-aaralan po natin yung mga aral sa Roma, Kapitulo 14. From chapter 1 to 5 is talking about how to get salvation. Mula po Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5 ng mga taga-Roma, tumutukoy po ito kung paano po tayo maliligtas. Because all people are sinners, only by the faith we can get salvation. Dahil lahat po ng tao ay makasalanan, kaya sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo po ay maliligtas. Then chapter 6, if all our sins are forgiven, is it free to commit a sin? At sa chapter 6 naman po, kung yung lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, ayos lang ba na magpatuloy sa pagkakasala? Bible says, certainly not. Sinasabi po ng Biblia na wag nawang mangyari. Then how can we overcome the sinful nature? Kung gayon, paano po natin mapagtatagumpayan yung likas nating pagkamakasalanan? We cannot do it. That is the Romans chapter 7. Hindi po natin yun kaya. Yun po yung sa Roma Kapitulo 7. Romans chapter 8 says, through the strength, spiritual strength from God, we can overcome all the difficulties and sinful nature. Sa Roma Kapitulo 8 naman po, tumutukoy po ito na sa pamamagitan po ng espiritual na kalakasan na mula sa Diyos, mapagtatagumpayan po natin yung likas nating pagkamakasalanan. And chapter 9 to 11 are talking about the relation between Jews and Gentiles. At sa chapter 9 hanggang 11 naman po, tumutukoy naman po ito sa connection o relasyon ng mga Hudyo at ng mga Hintil. And from chapter 12 is talking about our practical Christian life. At sa Kapitulo 12 naman po, tumutukoy po ito sa practical na buhay Kristiyano. The chapter 12 says we have to present our bodies as a living sacrifice. Sinasabi po ng Kapitulo 12 na ating pong ialay ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay. And chapter 13 is talking about how to live as a Christian in the world. At sa chapter 30 naman po, tumutukoy po ito kung paano po mabubuhay bilang Kristiyano dito sa mundo. And chapter 14 and 15 are talking about how to live as a Christian in the church. At sa chapter 14 naman po at chapter 15, tumutukoy po ito kung paano po mamumuhay bilang Kristiyano sa loob ng church. The main message in chapter 14 is, do not judge others. Yung pangunahing mensahe po sa Kapitulo 14 ay huwag mong hatulan ng iba. Do not dispute others. Huwag kang hatol sa alipin ng iba. Because there are many kinds of members in the church. Dahil magkakaiba po yung mga miyembro sa loob po ng church. And they are the servant of God, not our servant. At sila po ay alipin ng Diyos at hindi po natin. So we don't have any right to judge others. Kaya wala po tayong karapatan na hatulan po yung iba. And there are minor things and the major things, more important things. At meron din pong mga maliliit na bagay at meron naman pong mas mahalagang bagay sa Kapitulo 14. So because of the minor things, we cannot break our unity. Dahil po, kapag po dahil lamang po sa mga maliliit na bagay, dapat hindi po natin sirain yung ating pagkakaisa. And also, when we stand before God, we will confess all our works before God. That's why we should be careful not to judge others. Gayun din po, tayo pong lahat ay ipapahayag natin yung lahat ng ating pong sarili sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po dapat tayong mag-ingat na wag po nating hatulan yung iba. So each one of us should be careful not to dispute others. Kaya bawat isa po sa atin, dapat po tayo mag-ingat na wag pong maliitin yung iba. So today, we're gonna learn this lesson one by one. Kaya pag-aaralan po natin yung mga lesson na to ngayon, isa-isa. The verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Yes, Bible says there is the one who is weak and one who is strong. Sinasabi po ng Biblia, meron pong mahina at may malakas. In the family, there are many kinds of members. Sa loob po ng isang pamilya, meron pong iba't ibang uri ng miyembro. Here is a baby.
Meron po yung sanggol. He cannot eat by himself. Hindi po niya kayang kumain mag-isa. He cannot clean the poo by himself. Hindi niya rin po kayang maghugas ng dumi ng sarili niya. If there is no help of others, he cannot live. Kaya kung wala po yung tulong ng iba, hindi po siya mabubuhay. But when he grew up, he can take care of himself. Ngunit kapag lumaki na po siya, kaya niya na pong alagaan yung sarili niya. But when he grew up more, he can take care of himself and also he can take care of others. At kapag mas lumaki pa siya o lumago pa siya, kaya niya na pong alagaan yung sarili niya, ganun din po yung iba. In the church, we have many kinds of members. Sa loob po ng church, meron pong maraming iba't ibang uri ng mga kapatid. When we get salvation, we are spiritual baby. Nung tayo po inaligtas, tayo po ay mga espiritual na sanggol. So if the other members don't call and visit, it's very difficult to attend the church. Kaya nga po, kapag yung mga ibang kapatid, hindi po siya tinatawagan, binibisita, may hirapan po siya makapanatili sa church. But when they grow up, even though nobody contact, they attend the church and abide in the church. Ngunit kapag lumaki na po sila o lumago na, kahit wala pong kumokontak sa kanila, kaya na po nilang pumunta ng church at manatili sa church. When they grow up more, they can attend the church and also they can care others. At kapag mas lumago pa sila, kaya na po nilang umanatili po sa church at mag-alaga ng iba. So we have these kind of many members. Kaya meron po tayong ganitong magkakaiba at maraming mga kapatid. But when we grow up, we cannot judge babies. Ngunit, at kung tayo po yung mga malalaki na, hindi po dapat natin hatulan yung mga sanggol. We cannot say to the baby, why you cannot run? Why you cannot earn the money? Hindi po natin pwedeng sabihin sa sanggol na, ba't hindi ka makatakbo? Ba't hindi ka kumikita ng pera? Because he is a baby. Dahil sanggol pa lang siya. That's why it's very natural to lie down all day. Kaya normal lamang po na yung sanggol po ay humiga lang buong magdamag. Sometimes we say, why you don't attend the church? Why you don't offer the offering and tithe? Why you don't sacrifice this much? Minsan sinasabi natin sa iba na bakit hindi ka pumupunta sa church, ba't hindi ka nagbibigay ng ikapo o kaya ng handog, at bakit hindi ka nagsasakripisyo ng ganito? We cannot blame others because they can be a baby. Hindi po natin pwedeng hatulan yung iba dahil maaari nasanggol pa lang sila. So the baby is self-centered. Yung baby po ay nakatuon lang sa sarili niya. Tama po ba? In one day, we have a family gathering. Di ba meron po, sa isang araw, meron po tayong family gathering. At the time, there was a baby. Nung oras po na yun, meron pong sanggol. Then all the adults talk about something. Ngayon, yung mga matatanda na po, sila po ay nag-usap-usap. Then the baby suddenly called the one by one and point himself. At biglaan, yung tinawag niya nung sanggol yung lahat ng matatanda na at tinuro yung sarili niya. He wants to show he is there. He is here. Gusto niya ipakunawa sa kanila na nandoon siya. I'm here. Oy, nandito ako. I'm here. Nandito ako. He wants to show himself. Gusto niya pong ipakita yung sarili niya. Because baby is self-centered. Dahil yung sanggol po ay nakatuon lang sa sarili niya. When we get salvation and still spiritual babies, we focus on ourselves only. Ganon din po, nung tayo po inaligtas at bilang mga espiritual na sanggol, nakatuon lang din po tayo sa ating sarili. Let's look at please bookmark here and let's look at the 1 Corinthians. Lagyan po natin dito ng tanda. Tignan po natin sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 3, Kapitulo 3 po. chapter 2 first, chapter 2, verse 14. Unang Korinto po, Kapitulo 2, versikulo 14. Verse 14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. So this natural man indicates unsaved person. Ito pong taong hindi ayon sa Espiritu ay tumutukoy po sa hindi ligtas na tao. He doesn't receive the Holy Spirit. Wala pa po siyang banal na Espiritu. The chapter 3, verse 1, Sa chapter 3 po, verse 1, here is the spiritual man and carnal man. narito naman po yung taong espiritual at yung makalaman. Would you read? Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. So carnal man is called the baby, spiritual baby. Yung mga makalaman po, tawag po sa kanila ay mga sanggol, espiritual na sanggol. It means they get salvation but they focus on their sinful nature. Ibig sabihin po, sila po'y ligtas na, ngunit nakataon po sila sa kanilang likas na kasalanan. So Apostle Paul says, you are babies. Kaya sinasabi na Apostol Pablo na mga sanggol pa kayo. But what about the spiritual people?
Ngunit kamusta naman po yung mga taong espiritual? They get salvation and live according to the will of God. Sila po'y naligtas at nakapamuhay po sila ayon sa kalooban ng Diyos. So in the church, there are spiritual babies and the spiritual people. Kaya sa loob po ng church, meron po mga espiritual na sanggol at mga taong espiritual. Then the verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Apostle Paul said, until now, you are not able to receive it. Even now, you are still not able. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So the babies cannot eat the solid food. Yung mga sanggol po, hindi po nila kayang kumain ng mga matigas na pagkain. Like this, when we don't grow up spiritually much, there are many verses we cannot accept. Gaya nito, kung tayo po hindi po lalago ng spiritual ng mas higit pa, may mga bersikulo po sa Biblia na hindi po natin kayang tanggapin. For example, right after Bible seminar, when the people get salvation, we don't mention about the offering and the tithe. Halimbawa po, di ba pagkatapos po ng Bible seminar, kapag naligtas sila, hindi po natin agad sinasabi yung tungkol sa ikapo at sa paghahandog. Because they cannot receive that verse. Dahil hindi po nila kayang tanggapin yung mga bersikulo na yun. So we just encourage them, don't worry anything, just abide in the church. Kaya pinapalakas lang po natin yung loob nila na sinasabi na wag mo na alalahanin yung iba, basta manatili ka lang sa We church. always say to the baby, you don't need to worry about the work, the financial difficulties in the house. Lagi natin sinasabi sa mga sanggol na dapat hindi ka mag-alala sa mga problema sa pera sa loob ng bahay. You just lie down, sleep well, and eat well. Humiga ka lang dyan, matulog ka ng maayos at kumain ka ng maayos. But when they grow up, when the brothers and sisters grow up, they ask it, Pastor, how can you offer the tithe and offering? Ngunit kapag yung mga kapatid ay lumago na, sila po'y magtatanong ng, Pastor, paano po ba maghandog ng mga ikapo at ng mga handog? How can I join the ministry, choir team? Paano po ba ako makaka-join sa mga ministry, sa choir? It means they grow up. Ibig sabihin po, lumalago na sila. They can do something for God. Kaya na nilang may gusto na silang gawin para sa Diyos. So, they can receive the more verses in their Christian life. Kaya nga, kaya na po nilang tumanggap ng marami pang bersikulo sa kanilang buhay Kristiyano. The Corinthian church was a very baby church. Yung iglesia po ng Corinto, ito po ay napakasanggol na church. That's why they have so many problems. Kaya nga napakarami po nilang problema. But Philippian church was very mature church. Ngunit yung iglesia naman po sa Pilipos ay napaka-mature na church. That's why when the Apostle Paul was in the prison, Philippian church support him everything. Kaya kahit po nasa loob ng bilangguan si Apostol Pablo, yung iglesia po sa Pilipos ay palagi siyang sinusuportahan. And another characteristic of the baby is they are self-centered. That's why they are jealous with others. At yung isang katangian pa po ng sanggol, dahil po nakatuon lamang po sila sa kanilang sarili, kaya naiinggit po sila sa iba. The verse 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo ay makalaman at kayo ay lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Yes. If we are carnal, if we are still spiritual baby, we compare ourselves with other brothers and sisters, not before God. Kapag po tayo po'y makalaman pa o mga espiritual na sanggol, sa harapan po ng mga kapatid, atin pong ikinukumpara yung ating sarili at hindi sa harapan ng Diyos. So sometimes, some brothers and sisters are stumbled because their friends become a leader. Minsan, may mga kapatid po na natitiso dahil yung kanilang kaibigan naging leader na. Oh, we always hang out together, but they become a leader, they become the church staff, they become evangelist. Sinasabi nila na, magkasama lang kami niya na ngayon, naging leader na siya, naging church top na siya, tapos naging evangelist pa. What about me? Paano naman ako? I'm not even the leader. Hindi nga ako naging leader. I don't want to attend the church. Ayoko na umattend ng church. Pastor doesn't know me. Hindi ako kilala ni pastor. They compare themselves with other people, not before God. Kanila pong kinukumpara yung kanilang sarili sa ibang tao at hindi sa harapan ng Diyos. If we look at ourselves before God, no matter what position we have, if we are used by God, it's okay. Kapag po ating pong tinignan yung ating sarili sa harapan ng Diyos, kahit ano pong posisyon na naroon tayo, napakabambuti po lang nun. We live
for God, not for people. Tayo po'y nabubuhay para sa Diyos at hindi po para sa mga tao. Para sa Diyos lang. Tama po ba? That's why Apostle Paul says like this, the chapter 4, 1 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Kaya ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4. Would you read? Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi sa ako'y napawalang sala, kundi ang umahatol sa akin ay ang Panginoon. Apostle Paul was so matured spiritually. Si Apostol Pablo po ay napaka-mature na po spiritually. That's why he didn't care the evaluation of people, judgment of people. Kaya wala na po siyang pakialam kung paano po siya sinusukat ng ibang tao. No matter what you say, it's nothing. Ano man yung sabihin ninyo, walang ano man yun. He always check himself before God, not before man. Lagi niya lamang pong sinusuri yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos at hindi sa harapan ng mga tao. That's why he says, he who judges me is the Lord. Kaya nga po ang sabi niya na, kundi ang umahatol sa akin ay ang Panginoon. And when we grow up, we try to be careful, not for ourselves, but even for the others. At kapag lumaki na po tayo, hindi lamang po tayo nag-iingat para sa ating sarili, kundi para din po sa iba. So in this step, he can say, it's not the sin. So why is the problem? Sa ganito pong hakbang, kanya pong sasabihin na, hindi naman to kasalanan, anong problema? So for example, the one sister wear the how can I say, very short dress. Halimbawa, how can I say? Sexy dress. Very tiny dress. Halimbawa po, meron pong isang sister na nagsuot ng napakaikling damit. Then she said, is that the sin? Kasalanan ba to? Is that the problem? Sabi niya na problema ba to? Is there any verse to prohibit that kind of dress? How many centimeter? May bersikulo ba na nagbabawal sa ganitong damit? Ilang sentimetro lang? Yeah, there is no details in the Bible. Wala pong detalyeng ganun sa Biblia. So, it's not the sin for herself. Kaya hindi po to kasalanan para sa sarili niya. But when we grow up, we try to be careful not only for ourselves, but also for others. Ngunit kapag mas lumago pa po tayo, nag-iingat tayo hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para din po sa iba. So, when we wear the dress, even for dress, we try to be careful. Kaya nga po, kapag nagsusot po tayo ng dress, kahit po nag-dress na yon, tayo po dapat mag-ingat. Let's look at the 1 Corinthians chapter 8. Tignan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 8. There was the issue about eating the meat in the place to worship idols. Narito po yung usapin na may mga Hudyo po, may mga ligtas na Christian na tao po na kumakain po ng karne na inialay po sa Diyos-Diyosan. So Apostle Paul says, if eating the meat is the problem, it can make others stumble. I'll not eat forever. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Chapter 8, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Yes. Sa aking kapatid. Yes. Is it easy or difficult not to eat meat forever? Madali ba o mahirap pong na wag kumain ng karne na magpakailanman? Mahirap. Sobrang mahirap. Somebody says, impossible! Ay, imposible yun. But Apostle Paul says, I'll not eat the meat. I'll not eat the meat forever if it can make others stumble. Ngunit sabi po ni Apostol Pablo na hindi ako kakain ng karne magpakailanman kung meron mang matitisod. The Charles Spurgeon, he is called the king of sermons. Kilala niyo po ba si Charles Spurgeon? Tinatawag po siyang hari ng mga sermon. His sermon was so great. Yung mga sermon po niya ay napakaganda. But at that time,
the smoking the cigarette was not like people consider the smoking the cigarette like drinking coffee. Kaya nung panahon po na yon, yung paninigarilyo po, hindi pa po yun palagi ang ginagawa ng mga tao gaya ng pag-inom ng kape. They didn't know that is harmful. Hindi po nila alam na yung paninigarilyo ay delikado. That's why even the Pastor Spurgeon smoked a cigarette. Kaya nga po pati po si Pastor Spurgeon, siya po yung naninigarilyo. Then at the time, the one brother said, "It's not good for health and it make me stumble." Kaya yung panahon po na yun, may isang kapatid na nagsabi na hindi yan mabuti sa iyong kalusugan at natitisod ako dyan. Then from that day, he stopped smoking the cigarette. At mula ng araw po na yon, siya po'y tumigil sa paninigarilyo Not to make that brother stumble. upang hindi po matisod yung brother na yon. So, if we grow up, we try to be careful not only for ourselves but also for others. Kaya nga po, kapag lumago na po tayo po'y nag-iingat hindi lamang po sa ating sarili, kundi para po sa iba. So in the church, there are many kinds of members. That's why the Bible says, don't judge others. Kaya nga po sa loob ng church, marami pong iba't ibang uri ng mga kapatid. Kaya nga po sabi ng Biblia na, huwag mong hatulan yung iba. But sometimes some brothers and sisters blame others or dispute others very cunningly. Ngunit minsan po, meron po mga brother and sister na kanila pong minamaliit yung iba ng napakatuso. So, I worry about you. That's why I give you this advice. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, kaya nga binigyan kita ng ganitong advice. But actually, that's the dispute. Ngunit yung Blaming. advice po na yun ay pagmamaliit sa kanya. I don't think like this, but some people talk about you like this. Hindi ko naman to iniisip. Ngunit may ibang tao na nagsasabi na ganito ka daw. I don't think like this, Hindi ko naman iniisip yun. but I just worry about you. Ngunit nag-aalala lang ako para sa iyo. Then why he spread these kind of things to him? Ngayon, kung nag-aalala siya, bakit niya kailangan pang sabihin yung ganitong bagay sa kanya? So we really need to worry about others. We need. Kaya nga po, dapat po tayong mag-alala para sa iba. Dapat po. So concerning about others is different from the judging others. Yung pag-aalala po sa iba ay magkaiba sa paghahatol sa iba. How can we distinguish? Paano po natin yun malalaman? Worrying about others or criticizing others? Yung paghahatol sa iba at yung pag-aalala sa iba. First, we already know. Una po, alam na natin. We already know our intention. Alam na po natin yung ating pong pakana. We really worried about them. That's why we give this advice. Or we judge others. Maaring alalang-alal tayo sa kanila kaya binigyan natin sila ng ganitong payo o kaya naman hinatulan na talaga natin sila. And second thing is, if we really worried about others, we pray for them. At yung pangalawa po, kung talagang nag-aalala tayo para sa iba, dinadaan po natin sa panalangin. But if we judge others emotionally, we don't pray. Ngunit kapag hinatulan po natin yung iba emotionally, hindi po tayo mananalangin. If we judge others, not worrying, then we spread that things to others. Kung yung paghahatol po sa iba at hindi po pag-aalala, yun po yung ikinakalat po natin yung bagay na yun sa iba. If you really worried about the brothers and sisters, you can just pray and inform the pastor. Kung talagang nag-aalala po kayo sa mga kapatid, dapat nanalangin ka na lamang po o kaya sinabihan mo si pastor. Then pastor will have the counseling or have a fellowship in the proper time. At si pastor po, magkakaroon po siya ng counseling at fellowship sa tamang oras. But if he's not concerned about others, he's just judging others, he spread the rumor to others. Ngunit kung hindi po yun pag-aalala, kundi paghahatol po, kanya pong chinichismis yung ganito pong usapin sa iba. Even though he informed the already pastors, he keeps saying to others. Kahit na nasabihan niya na si pastor, patuloy pa rin na sinasabi niya sa iba. That's judging. Yun po ay paghatol. Let's look at the Proverbs chapter 17, verse 9. Tignan po natin sa mga kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 9. Proverbs chapter 17, verse 9. Chapter 17 po ng mga kawikaan sa verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Nobody is perfect. Wala pong sino man yung perpekto. That's why sometimes we can make a mistake, we can commit a sin. Kaya minsan tayo po'y magkakamali, tayo po'y magkakasala. But if we repent, if they repent, we have to accept them. Ngunit kapag nagsisi naman sila, dapat pa rin po natin silang tanggapin. But if we repeat their sins again and again, even though they repent, and even though the pastor already knows, the Bible says, he who repeats a matter separates friends. Ngunit kung pinaulit-ulit po natin yung usapin tungkol po sa kapatid na yon, kahit na alam na ni pastor at kahit na nagsisi na siya, sabi po ng chapter 17 na, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. He separates the friends, brothers and sisters. Kanya pong pinaghihiwalay yung magkakaibigan o yung mga kapatid. Do you know about him? Alam mo ba yung tungkol sa kanya? Do you know about that sister's past life? Alam mo ba yung dating buhay ng sister na yan? Why do you repeat their fault again and again? Bakit mo kailangan paulit-ulit na pag-usapan yung kanilang pagkakamali ng paulit-ulit? Is it really because you worried about their Christian life? Dahil ba talagang nag-aalala ka sa kanilang buhay Kristiyano? No. Hindi po. We already know. Alam po natin yun. That's the judgment. Yun po ay panghuhusga. Not worrying about their Christian life. Hindi po pag-aalala sa kanilang buhay Kristiyano. That's why we should be careful not to judge others. Kaya nga po, dapat tayong mag-ingat na wag pong hatulan yung iba. So in the church, there are many kinds of members, so we cannot judge others easily. Kaya nga po sa church, meron pong magkakaibang miyembro, kaya dapat hindi po tayo agad-agad humusga. And here is the second reason why we must not judge others. At ito po yung pangalawang dahilan kung ba't dapat na hindi natin hatulan yung iba. Let's go back to Romans chapter 14, verse 4. Balikan po natin sa mga taga-Roma, Kapitulo 14, sa versikulo 4 po. Verse 4 is very powerful verse. Yung verse 4 po ay napakamakapangyarihang bersikulo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino kang umahatol sa alipin ng iba, sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya'y patatayuin, sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. Each one of us is the servant of God. Bawat isa po sa atin ay alipin ng Panginoon. Each one of us belong to God. Lahat po tayo ay pagpapamay-ari ng Panginoon. Then the Bible says, who are you to judge another servant? Kaya nga po sinasabi po ng Biblia na sino kang umahatol sa alipin ng iba. They are not your servant. Ni hindi mo sila alipin. They are God's servant. Sila po'y alipin ng Diyos. So if they have a problem, God will judge them. Kaya kung may problema sa kanila, yung Diyos po yung hahatol. Not you. Hindi ikaw. That's what the Bible says. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So there was Saul and David. Di ba po nandito si Saul at si David? Saul tried to kill David because he was jealous. Si Saul po, gusto niyang patayin si David dahil nagsiselo siya. So it's very clear that is the mistake and sin of Saul. Kaya malinaw po, yun po yung pagkakamali at kasalanan ni Saul. But David didn't want to kill Saul. Ngunit si David po, ayaw niyang patayin si Saul. One day, there was a cave. Isang araw po, nasa loob po sila ng kuweba. And the Bible says the Saul, because of his knees, he entered the cave. At sabi po ng Biblia na dahil po sa kanyang pamangkin, siya po'y pumasok sa kuweba. Original meaning is for CR. He entered the cave. Yung talagang ibig sabihin po na to, para po, pumasok po siya sa kuweba para po mag-CR. So for tae, he entered. Then the David and his soldiers are in the cave. Ngunit sa loob po ng kuweba na yun, nandun po si David at yung mga alagad niya. So if the Saul is doing his business, he cannot fight, right? That's the best moment to kill it. Kaya nga po, kung ginagawa po ni Saul yung kanyang kailangang gawin, hindi po siya makakalaban. So all the soldiers of David encouraged David. This is the best time. You kill him. Kaya nga po, lahat ng sundalo po ni David ay ini-encourage po siya na ito na yung tamang panahon, patayin mo na siya. The David was tempted. Si David po ay tinutokso nila. He approached it, Kaya lumapit po siya. but
he didn't kill. He felt great guilty. Ngunit hindi niya po pinatay. Siya po ay labis na guilty. So he just cut the edge of the garment. Kaya kanya lamang pong pinutol yung dulo ng kanyang damit. But even the cutting the garment make him great guilty. Ngunit kahit na pinutol niya lang po yung dulo ng kanyang damit, siya po ay labis pa rin pong nanlumo. He is the God's anointed man. Sinabi niya na siya yung tao ng Diyos na binuhusan ng langis. So if he has a problem, God will judge him, not me. Kaya kung may problema siya, dapat yung Diyos yung ahatol sa kanya, hindi ako. So that's why the David was used by God until the end. Kaya nga po si David ay ginamit po ng Diyos hanggang sa katapusan. So if somebody has a problem, God will judge him. Kaya kung meron man pong sino man na may problema, yung Diyos po yung hahatol. I'm not the one who judge others. Hindi po ako yung hahatol sa iba. That's why the Bible says, who are you to judge another servant? Kaya nga po sinasabi ng Biblia na sino kang umahatol sa alipin ng iba. In my house, do you know the cycling machine? Sa bahay po ni Pastor, meron pong cycling machine. So, Sister Yun used to ride cycling machine. Kaya You know cycling machine, right? Kaya si Sister Yun po, kanya pong ginagamit yung cycling machine. But it doesn't work well. Ngunit hindi po to gumagana ng maayos. Sometimes turn on, sometimes turn off. Minsan bukas, biglang mamamatay Because it's very old. dahil napakaluma na po. But anyway, she can use it. Ngunit gayon pa man, nagagamit pa rin po niya. But one day, for example, one day we have a visitor. Ngunit halimbawa po, meron pong isang bumisita And when you check this cycling machine, it doesn't work well. at nung sinuri niya po yung cycling machine, sinasabi niya, hindi naman to gumagana ng maayos. So without permission, he just threw it. Kaya nang wala pong paalam, kanya pong tinapon to. So I asked you, where is my cycling machine? Kaya tinanong ko, asan na yung cycling machine ko? He said, oh, it doesn't work well, so I threw it. Sira naman na yun, tinapon ko na. Can you accept it? Matatanggap niyo po ba yun? I said, what? I didn't allow it. Hindi ko naman po yun He doesn't pinahintulutan. ask me the permission. Ni hindi po siya nagpaalam. That is my cycling machine. Yun po ay aking cycling He machine. doesn't have any right to throw it. Wala siyang anumang karapatan na itapon ito. I have a plan to fix it and use it for more. Meron akong plano na ayusin ito para mas magamit pa ng matagal. So, all the people in the Bible, they are not perfect. Kaya lahat po ng tao sa loob ng Biblia ay hindi po perpekto. But God has a plan to correct them and change them. Ngunit yung Diyos po, meron pong plano na silang itama at sila'y baguhin. But who can judge others without God? Ngunit sinong maaaring humatol sa iba nang wala po yung Diyos? Brothers and sisters, God already have the plan to change all of us. Mga kapatid, bawat isa po sa atin, may plano po yung Diyos na baguhin tayo. If we wait, God will change this brother and this sister and use it wonderfully. Kung mag-aantay po tayo, babaguhin po ng Diyos yung brother na to, yung sister na to, at gagamitin sila ng napakadakila. That's why God says, who are you to judge another servant? Kaya nga po sinasabi ng Diyos na sino kang umahatol sa alipin ng iba? I don't give up this brother. Then, who are you to judge him? Ni hindi ko nga sinusukuan yung brother na to at sino ka para hatulan siya. So, that's why we must not judge others. Kaya nga po, dapat hindi po natin hatulan yung iba. And another reason we must not judge others is because of the minor things, we must not break our unity. At isa pa pong dahilan na bakit dapat hindi po natin hatulan yung iba, na dahil lamang po sa mga maliliit na bagay, masisira po yung pagkakaisa natin. Romans chapter 14, verse 5 and 6, Sa Roma po, Kapitulo 14, versikulo 5 hanggang 6. at the time, some people argue which day is more important, which feast or which offering is more important. Sa panahon po na to, may mga tao po na nagtatalo-talo kung anong araw yung mas mahalaga at anong handog yung mas mahalaga. Because of that argument, their unity was about to be broken. At dahil po sa pagtatalo-talo na to, yung kanila pong pagkakaisa ay malapit nang masira. So would you read? May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Verse 6,
Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. Sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos at hindi kumakain para sa Panginoon at ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. So meaning is, the feast and day and these kind of things are not important. Ibig sabihin po, yung piyesta at yung mga araw, yung mga bagay na to ay hindi po mahalaga. More important thing is to glorify God, to please God. Yung mas mahalagang bagay po ay yung maluwalhati yung Diyos, yung malugod yung Diyos. Then if we fight again about these minor things and break our unity, is it the way to please God? Ngunit kung magtatalo-talo tayo dahil sa maliit na bagay na to at sisirain yung ating pagkakaisa, ito po ba yung paraan para pumalugod yung Diyos? That's why the verse 7 and 8, the Bible says, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Yes. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Yes, whether we live or die, we are the lost. So glorifying God is most important. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaya nga yung pagluluwalhati po sa Diyos ay yung mas mahalaga. So don't break our unity because of the minor things. Kaya wag po nating sirain yung ating pagkakaisa dahil lang po sa mga maliliit na bagay. In one church, in the kitchen, there are two groups of the sisters. Kaya sa isang church po, sa loob ng kitchen, meron pong dalawang grupo ng mga sister. Soy sauce. Soy sauce po. Soy. Spelling? S-A-U-U-C-E. S-A-U-C-E. Soy sauce. Soy sauce. And another group is salt group. Yung grupo po ng toyo at yung grupo ng asin. So when they season the food, this group use the soy sauce. Kaya kapag kanila pong tinitimplahan yung pagkain, ginagamit po nila yung toyo. And this group use the salt, At not the soy sauce. Yung isa naman po, ginagamit po ay asin, hindi po toyo. So they cook for Bible seminar. Kaya nagluluto po sila para sa Bible seminar. Then soy sauce group sister says, we're gonna find the soy sauce. Salt group, don't put the salt. Kaya sabi po ng grupo ng mga toyo, soy sauce, yung mga kapatid na grupo ng mga asin, huwag kayong maglalagay ng asin. I said, wait. Sabi ko, magantay. But while they are going to find the soy sauce, salt group, put the salt. Ngunit habang naghahanap po sila ng toyo, yung grupo po ng mga asin, naglagay ng asin. When they came back, they get angry. Kaya sa pagbalik po nila, nagalit po sila. I told you we're gonna put the soy sauce. Diba sabi ko na maglalagay tayo ng toyo. They said, we need to put the salt, not the soy sauce. Sabi naman ng isa, hindi, kailangan natin lagyan ng asin, hindi ng toyo. Soy sauce, salt, soy sauce, salt. Asin, toyo, asin, toyo, asin, So toyo. they said, I'll not cook. Kaya sabi nila, ay, hindi na ako magluluto. I'll not attend the church. Hindi na ako pupunta ng church. So what's the issue? Kaya ano po yung problema nila? Soy sauce. Is that much important? Ganun ba talaga kahalaga yun? It's very minor things. Napakaliit pong usapin. Then, is it worth it to break our unity? Kaya karapat dapat ba yung bagay na to para masira yung ating pagkakaisa? It's nothing. Ito po yung walang anuman. So Bible says, is it the way to live for God or glorify God, please God? Kaya nga po sabi ng Biblia, ito ba talaga yung paraan para pumaluwalhati yung Diyos, malugod siya? Because of the minor things, don't judge others, don't break our unity. Huwag niyo pong hatulan yung iba, huwag niyo pong sirain yung ating pagkakaisa dahil lamang po sa mga maliliit na usapin. So if the one group is matured, they'll not fight. Kaya kung yung isang grupo ay mature na, hindi po sila lalaban. Probably they said, okay, this time, salt, no problem. Maaari sasabihin nila, okay, ngayon siguro asin, walang problema. Masarap. Good, very good. And next time, put the soy sauce. But anyway, the matured Christian will be forsake their opinion. Gayun pa man, yung mga malalago na pong Kristiyano, kanila pong isasantabi yung kanilang opinion. If that is minor thing. Kung napakaliit na bagay lang naman po ng ganun. Tama Bagay. po ba? Yes. In Korean, we say the 교각사로.
Kaya sa Korea po, ito po yung sabi namin. So interpret. It means, in order to, here is the one carabao. Nandito po yung isang kalabaw. Carabao's horn is not even. Yung sungay po ng kalabaw ay hindi po pantay. So in order to fix it, mistakenly, this carabao is dead. At para po maisaayos po yung sungay nito, dapat pong mamatay yung kalabaw. So it means it's called the 교각사로. Meaning is, because of the minor things, we lose the big things. Yung ibig sabihin po nito, dahil po sa maliliit na bagay, nawawala po yung malalaking bagay. Correcting the horn is nothing, just minor things. Yung pagpapantay po ng sungay ay maliit na bagay lang po. But because of this, if we lose the carabao, it's great loss. Ngunit kung dahil lamang po dito, mamamatay naman yung kalabaw, malaki po yung kawalan. Because of the soy sauce or salt, if we break our unity, that is great loss. Ganun din po, kung dahil lamang po sa toyo o kaya sa asin, masisira po yung ating pagkakaisa, yan po ay malaking kawalan. Bible says, that's why the Bible says, because of the small things, don't judge others. Kaya nga po sinasabi po ng Biblia na huwag niyong hatulan yung iba dahil lang sa maliliit na bagay. Let's look at chapter 14, verse 15. Sa chapter 14 po, verse 15, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. kung dahil sa pagkain ay nasasakta ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ang mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Do not destroy it with your food. Huwag niyo silang hatulan dahil sa iyong pagkain. That is the brother or sister whom Jesus Christ died. Yun po yung ating kapatid na alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. Sometimes in the church, some members make the many rules. Minsan sa loob po ng church, may mga kapatid na gumagawa ng maraming patakaran. So they always check whether other members keep this rule or not. Kaya lagi po nilang sinusuri kung yung mga kapatid ba tinutupad tong patakaran na to. Oh, you break this rule. Mali. You break nilabag this mo to. rule. When we have the youth fellowship, we have to follow this rule. Kapag meron tayong youth fellowship, dapat gawin natin tong patakaran na to. When we have the men and women's group fellowship, you have to follow this rule. Kapag That's our rule. Kapag may men and women fellowship naman, dapat ganito yung gawin natin. Ito yung ating patakaran. Who made these rules? Sino bang gumagawa ng patakaran? Is it in the Bible? Nasa Biblia ba yan? If we really need it, we can make a rule. But even though some members are hard to follow that rule, we have to understand them. Kailangan po natin ng patakaran. Kung talagang kailangan to, edi gawin po natin yung patakaran na yun. Ngunit kung may mga kapatid na nahihirapan doon, dapat po natin silang intindihin. I never forget the one happening. Kaya hindi ko po makalimutan yung isang pangyayari. In the Bible seminar, not Ultica Church, in the Bible seminar, we distribute the lunch, the dinner to everyone. During Bible seminar po, meron pong binibigyan po namin ng pagkain yung isa't isa. Then some leaders make a rule, 1 for 1. Kaya may isang leader po na gumawa ng patakaran, isang pagkain sa isang tao. Then one newcomer came and asked one more because her father, her family, is really hard to move. Kaya may isa pong invitee na bagong dating lamang po na humihingi pa po ng isang pang pagkain dahil yung kanyang tatay po ay nahihirapan pong lumakad. But this volunteer is very strict. Ngunit yung volunteer po na yun ay napaka-stricto. This is the rule, 1 for 1. Ito yung patakaran, isang pagkain sa isang tao. We cannot give you 2. Hindi ka namin mabibigyan pa ng isa pa. She explained, my family cannot come here and he's in the second floor. Can you give one more and I can carry? Kaya nagpaliwanag siya na, yung tatay ko kasi nasa taas, nahihirapan siya maglakad. Pwede ba bigay mo na sa akin yung isa at bibigay ko sa kanya? No, this is rule. Hindi, ito yung patakaran. She didn't give. Kaya hindi po niya binigyan. What's more important? Ano ba yung mas mahalaga? In order to open their heart, we can give one more. Para po mabuksan yung kanilang puso, pwede pa tayo magbigay ng isa pa. That's the exception, right? Yun po ay exception. But if we make the many rules and always check whether other people keep that rules or not, our fellowship cannot be happy.
Ngunit kung gagawa po tayo ng maraming patakaran at palagi po nating sinusuri kung nasusunod ba nila ito o hindi, yung ating fellowship po ay hindi po magiging masaya. Don't make our fellowship like this. Huwag niyo pong gagawing ganito yung ating fellowship. Please make our fellowship joyful with love. Pakiusap po, gawin po natin na may kagalakan at pag-ibig yung ating fellowship. And let's look at the Romans chapter 14, verse 10. At tignan po natin sa Roma Kapitulo 14, versikulo 10. Here is another reason why we must not judge others. Ito pa po yung isang dahilan kung ba't hindi po dapat nating hatulan yung iba. Verse 10 to 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit tinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. The verse 10, the last part, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Sa verse 10 po, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. This is not the judgment seat for the unsaved people. Hindi po ito yung hukuman para po sa mga So hindi. this judgment seat is for the saved people. Yung hukuman po ng Diyos na ito ay para po sa mga ligtas na tao. Unsaved people will stand before the white throne judgment seat in the Revelation chapter 20. Yung mga hindi po ligtas na tao ay tatayo po sa harapan ng isang puting malaking trono sa Apokalipsis Kapitulo 13. So they will be judged according to their sins. Sila po ihahatulan ayon sa kanilang kasalanan. But this is the judgment for the Christian. Ngunit ito naman po yung hukuman para sa mga Kristiyano. And the 1 Corinthians chapter 3 says, there is the judgment seat for the all saved people. At sinasabi po sa unang Korinto Kapitulo 3 po, meron pong hukuman para po sa mga ligtas na tao. God will check how we live for God since we get salvation. Susuriin po ng Diyos kung paano po tayo namuhay para sa Diyos mula po nung tayo'y naligtas. So if we blame others and if we judge others easily, we lose our eternal reward. Kaya nga po kung hinamak po natin at hinatulan yung iba ng napakabilis lang, atin pong maisasawala yung ating walang hanggang gantimpala. Bible says in the verse 11, the last part, every tongue shall confess to God. Sabi po ng Biblia sa verse 11, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. So we should be careful not to judge others. Kaya nga dapat po tayong mag-ingat na huwag hatulan yung iba. Let's look at the Matthew chapter 7. Tingnan po natin sa Mateo Kapitulo 7. Matthew chapter 7, verse 1 and 2. Versikulo 1 po hanggang 2. The verse 1, would you read? Verse 1 po, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan. Wag humato. Wag humato. Verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Yes. Exactly as we judge others, we will be judged. Tama po. Kung paano po natin hinatulan ng iba, ganoon din po tayo hahatulan. What does it look like? Ano pong kamukha nito? Bakery? Baker? Panadero po. Oh. He bought the butter from the farmer. Siya po bumili ng butter sa isang magsasaka. But the weight, it looks like it's getting smaller. Ngunit yung laki po nito ay gaya parang maliit na. So baker, one day, he checked the weight of the butter. Kaya isang araw po, sinuri po ng panadero yung sukat ng butter. Then it's not the 1 kilo. At hindi po ito 1 kilo. It's only 700 gram. 700 gram lamang po. So he sued the farmer. Kaya kanya pong kinasuhan yung magsasaka. And there was a judge. Kaya umarap po sila sa hatulan. And baker said, he sold the
he deceived people. He said that is 1 kilo, but it's only 700 grams. Kaya sinabi po ng panadero na kanyang dinadaya yung mga tao. Sabi niya 1 kilo pero 700 gram lang. Then he said, no, I always check the weight. Ngunit sabi niya, hindi, lagi ko kayang sinusuri yung sukat nito. Then the judge asked, how did you check the weight? Kaya tinanong po ng hukuman kung paano niya ito tinitimbang. Do you have a scale? Meron ka bang timbangan? No, I don't use the scale. Ay, hindi ako gumagamit ng timbangan. I always check the 1 kilo bread. Lagi kong sinusuri yung 1 kilong tinapay. Then he asked, where did you buy that bread? Ngayon, saan mo ginamit yung tinapay na yun? From him. Sa kanya, sa panadero. So what's the problem? His bread is getting smaller. Kaya yung kanya pong tinapay ay papaliit din ng papaliit. That's why when he checked, the butter is getting smaller. Kaya kapag sinusuri niya, yung butter din po ay maliit. So sometimes we blame others, but actually we have to check ourselves first. Minsan, inahatulan po natin yung iba, ngunit sa katunayan po, dapat suriin po muna natin yung ating sarili. So if we blame others and break our unity, that's the best way. That's what Satan wants. Kapag po ating pong hinatulan yung iba at sinira yung ating pagkakaisa, yun po yung gusto ni Satanas. Because if our unity is broken, we cannot fight together against the Satan. Dahil kapag sira po yung ating pagkakaisa, hindi po tayo makakalaban na magkakasama, laban kay Satanas. So, the Bible says, we have to love each other. Kaya sinasabi po ng Biblia na dapat po nating ibigin yung isa't isa. Let's go back to Romans chapter 14. Balik po tayo sa Roma Kapitulo 14. Romans chapter 14, verse 15. Verse 15 po. If your brother is grieved because of your food, you are no longer walking in love. In love. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Ayon sa pag-ibig. Yes, pag-ibig. We have to love each other in order not to judge others. Kaya dapat po nating ibigin yung isa't isa upang hindi po natin mahatulan yung isa't isa. What is love? Ano po ba yung pag-ibig? In 1 Corinthians chapter 13, there is the definition of love. Sa unang Korinto Kapitulo 13 po, nandito po yung kahulugan ng pag-ibig. Love starts from long suffering. Yung pag-ibig po ay nagsisimula sa matiisin. And love ends with the long suffering. Gayon din po, yung pag-ibig ay natatapos sa pagtitiis. So if we love others, we should be patient until they are changing. Kaya kung mahal talaga natin yung iba, dapat meron tayong pasensya hanggang sa sila ay mabago. If we love our baby, we wait until they grow up, until they are changing. Kapag mahal po natin yung ating mga sanggol, tayo po ay nag-aantay sa kanila hanggang sila ay mabago. So even though the brothers and sisters make a mistake and not perfect, please wait. Kaya kahit po yung mga brothers and sisters ay nakakagawa ng pagkakamali at hindi po sila perpekto, pakiusap po, mag-antay kayo. And let's look at the Romans chapter 14, verse 21. At tignan naman po natin sa Roma Kapitulo 14, versikulo 21. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mabuti ang hindi kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. So we should be careful not to make another stumble. Kada, Whether we are weak or strong, all of us should be careful. mahina man po tayo o malakas, bawat isa po sa atin, dapat po tayong mag-ingat na matisod yung iba. So, not to make others stumble, the Bible says, is beautiful. Not making others stumble is beautiful before God. Sinasabi po ng Biblia na kapag hindi po natin natisod yung iba, ito po'y mabuti sa Panginoon. Let's look at the Romans chapter 12, verse 10. Sa Roma po, Kapitulo 12, versikulo 10. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Yes. Before others love me, let's love others first. Bago po tayo ibigin ng iba, dapat ibigin po muna natin yung iba. So, giving in honor, giving preference to one another. Preference to one another. Pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Let's look at the Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4.
Ephesians chapter 4, verse 32. Versikulo 32 po. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Isa. Oh, I'm weak person. So, what's the problem? Mahina naman akong tao, anong problema? We cannot say that. Hindi po natin dapat sabihin yung bagay We na do yun. our best to grow up. Gawin po natin yung ating mga kaya para lumago. And the strong faith, the brothers and sisters, should accept these weak brothers and sisters with love. Gayun din po, yung mga malakas na po yung pananampalataya ng mga kapatid, dapat po nilang tanggapin yung mga mahihinang kapatid ng may pag-ibig. And let's go back to Romans chapter 15. At balik po tayo sa Roma po, Kapitulo 15. Romans chapter 15, verse 1. This is important. Ito po yung mahalaga. Verse 1 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1, 3, 2, 1. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng may hina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Yes. If the left arm hurts, right arm works more. Kapag po nasugatan yung kaliwang kamay, yung kanang kamay ay gumagawa ng higit pa. Sometimes in the church, some members have a hard time. Minsan po, sa loob po ng church, may mga miyembro po na nahihirapan. Then the Bible says, we who are strong ought to bear with the scruples. Kaya sabi po ng Biblia, kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahina. Brother, don't worry. I'll visit more. Brother, wag ka mag-alala. Ako yung magbibisita ng higit. I can finish your task instead of you. Kaya kung tapusin yung task mo, hindi na ikaw. Then when this brother recovered, they can help. At kapag naka-recover na yung brother na yun, siya naman yung tutulong. But if we don't wait and if we judge others when they have a difficult time, we just collapse our unity. Ngunit kapag hindi tayo maghihintay at hinatulan lamang po natin yung mga kapatid sa kanilang araw ng kahirapan, atin pong sinisira yung ating pagkakaisa. When you look at somebody's weakness, it means I'm strong enough. Kapag nakikita na po natin yung kahinaan o yung mga mahihina na kapatid, ibig sabihin, malakas na tayo. God made me strong not to judge others, not for judging others, but for helping others. Ginawa akong malakas ng Diyos, hindi dahil para hatulan yung iba, kundi para tulungan yung iba. There were 3 Carabao. Meron pong 3 kalabaw. Not a rabbit, Carabao. Hindi po to kuneho. And here there was a lion. At meron pong leon. Lion tried to hunt the Carabao. Kaya yung leon po, kanya pong hinuhuli yung kalabaw. But this Carabao always move together and fight together. Ngunit yung 3 kalabaw na to, lagi silang sabay-sabay na gumagalaw at lumalaban. That's why the lion cannot eat. Kaya yung leon po, hindi po sila makain. So the lion make the strategy. Kaya gumawa ng estratehiya yung leon. He approached this Carabao. Nilapitan niya po yung isang kalabaw. And the lion says, the other Carabao said, he is stronger than you. At sinabi ng leon, sabi nung isang kalabaw, mas malakas daw siya sa'yo. He said, no way, I'm stronger. Sabi niya, hindi mas malakas ako sa kanya. No, he said, he is stronger than you. Hindi, sabi niya, mas malakas daw siya eh. Then he approached him. At lumapit naman po siya sa kanya. And he said, the lion says, this Carabao said, he's smarter than you. Sabi naman ng leon dun sa isang kalabaw, sabi nung isang kalabaw, mas matalino daw siya sa'yo. He says, no, I'm smarter. Sabi niya, hindi mas matalino ako dyan. He approached this Carabao. This Carabao says, he's the mas pogi. Mas pogi daw. At nilapitan niya pa yung nahuling kalabaw, sabi niya na, sabi ng isang kalabaw, mas pogi daw siya sa'yo. Then he said, siya ay pangit. Sabi niya, hindi, pangit siya. I'm guwapo.
So they don't work anymore. Kaya hindi na po sila kumikilos ng sama-sama. They don't talk anymore. Hindi na sila nag-uusap. That's the best time for lion to hunt one by one. Yun po yung mainam na oras para po hulihin sila ng isa't isa ng leon. If we have so many places to preach the gospel. Marami pong lugar sa lugar natin na para ipangaral po yung ebanghelyo. And we have so many plans to conduct a Bible seminar. At marami po tayong plano para po magsagawa ng Bible seminar. How can we fight against the Satan? Ngayon, paano po natin malalabanan si Satanas? If our unity is broken, we cannot fight. Kapag wasak po yung ating pagkakaisa, hindi po tayo makakalaban. So whether somebody is strong or weak, we have to receive them, and love them, and care them. Kung tayo man po yung malakas o mahina, dapat pa rin po natin tanggapin yung isa, ibigin yung isa, at alagaan yung isa't isa. Bible says, who are you to judge another servant? Kaya sabi po ng Biblia na sino ka para hatulan yung alipin ng iba. Let's go back to chapter 14, verse 1. Tignan po natin yung chapter 14 po ulit, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Again, 3, 2, 1. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Yes. So please, do not judge others. Kaya pakiusap po, huwag niyo pong hatulan yung isa't isa. Tama po ba? So, let me summarize today's lesson. This is the first advice of Apostle Paul to the church. Ito po yung unang payo ni Apostol Pablo sa church. Do not dispute others. Huwag ninyong hamakin yung iba. Because in the church, there are some members are weak, some members are strong. There are many kinds of members. Dahil sa loob ng church, ay may iba't ibang uri ng miyembro. Yung iba ay malakas, yung iba naman mahina. And they are the servant of God. That's why we don't have any right to judge others. At wala po tayong karapatan para hatulan yung iba dahil sila po'y alipin ng Panginoon. And we must not break our unity because of the minor things. At hindi po dapat natin sirain o wasakin yung ating pagkakaisa dahil sa mga maliliit na bagay. And when we stand before God, we will confess all our work. That's why we should be careful. At sa pagharap po natin sa harapan ng Diyos, ating pong pupuriin sa pamagitan ng ating dila yung Diyos, kaya dapat tayo mag-ingat. So instead of judging others, we should bear each one's burden together. Kaya imbis na hatulan po yung isa't isa, dapat po natin pasanin yung bawat kabigatan ng isa't isa. Let's pray for each other. Panalangin po natin yung isa't isa. If somebody has difficulties, let's pray for them. Kung meron po na nahihirapan, ipanalangin po natin sila. Tama po ba? Tama po ba? Yes. Please look at each other and say, mahal kita. Tignan niyo po yung isa't isa at sabihin niyo po, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal ko kayo. Yes. There is no gap for Satan to attack Wala na pong butas para matake po si Satanas in Ortigas Church. sa loob ng Ortigas Church. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for